yung saya ni Pastor. Kasi alam niyo yung makikita mo yung pastor mo na tapat na naglilingkod sa Lord. Tapos, bibigyan mo siya ng simple gift. Napakasaya. Yung faith niya, kumbaga sa puno, rooted na. Kaya, i-shake mo man, dumaan yung bagyo na malakas, or bahain man, hindi lumalambot yung lupa, hindi bumubuwal yung puno. Ganon si Pastor. Sobrang thankful ako kay Pastor kasi niyakap niya ulit ako ng buong buo. Pinaramdam niya sa akin na welcome pa rin ako na kahit na iniwan ko siya. Kahit iniwan ko si Pastor, kayo. 4 years nakulong tatay mo. Tapos after 4 years, bumalik. Tapos after a year ulit, kinuha naman siya ni Lord. So parang ito sasabihin sa akin na magpatuloy ka. So naisip ko, parang sobrang hirap. Kasi ganun yung natanong sa akin. Hindi, walang kahit na anong pwedeng maging dahilan para hindi ko ipasok pa din. Tulad nga po kanina na isa yung sa tumatak sa akin kung paano siya bilang isang pastor, magulang. Yung pagiging disiplinado niya sa lahat ng bagay. Hindi ko sinabing perfect. Kahit dun sa mga gamit na ginagamit natin sa church, ayaw niya na yung madaling masira. Although na medyo mahal yung kailangan bilhin, yun bibili niya. Yun yung gusto ko. Kasi alam ko sa sarili ko na pag bumili kami ng mumurahin na gamit, paulit-ulit lang. Yung gastos, ganun din naman. So, tsaka maiinis ka na, syempre tayong gumagaya sa church. Pag kasi ito pa binili, diba? Medyo kaya nagugulat din ako na kahit pa paano, hindi ko naman sinabi na wala tayong budget. Nagagayak ni Lord, ibibigay ni Lord yung budget para doon sa mga kailangan natin gamitan. Yun yung lagi ko nakita sa kanya na bumibili siya ng isang bagay, yung pamatagalan na. Hindi siya bumibili ng madaling masira para kay Lord. Binibigay niya yung best para kay Lord. Kasi lagi yung sinasabi, gusto nga niya mamahalin. Kahit wala siyang hawak na pera, kasi gusto niya yung family. Lagi yung sinasabi dito, ang boss niya, mayaman. Kaya kailangan, itingin mo lagi. Yung the best na, itinigan na lang din naman. Isa yun sa mga nakita kong paano siya maging disiplinado sa church. Tapos yung paano siya maglinis at paano niya ginagaya ang sarili niya bago Sunday, bago tayo sumamba. Isa siya sa mga naglilinis na tumutulong sa atin para bago tayo sumamba ay maging maayos yung ating sambahan. Yun yung isa sa mga nakita kong paano siya naging disiplinado sa church natin. Yung paano naman yung sa bahay. Kumbaga, gaya po sinabi nila na Aji, na Eunice, tsaka ni Liza, walang halong kaplastikan. Sobra talaga yung disiplina niya sa bahay. Pag once na tumayo siya, di po pwedeng hindi. Kailangan gawin mo hanggat kaya mo. Pag kanina medyo masama yung pakaramdam natin, di naman na kailangan paulit-ulit sabihin ni Papa na kung kaya mo, tumayo ka. Kaya naman. Kaya sabi ko, isa nga sa mga tinitingnan ko kay Papa, kahit siya may sakit, nagagawa niya yung mga dapat niyang gawin para kay Lord. So, what more, ako, na ang gagawin ko lang naman ay magagayak, magbibigay lang ng sounds para sa pagsamba. Yun yung isa talaga sa mga tinatanong ko kay Papa. Dahil sa pagiging disiplinado niya, ginawa siyang righteous ni Lord. Yung pagiging disiplinado niya sa lahat ng bagay, ginawa siyang righteous ni Lord. Although di naman ganun talaga na walang kamalian ng tao, siya pinipilit niya na maging righteous. Meron sa Bible na na hindi naman totally righteous, kagaya ng ginagawa ni Papa, na hanggat maaari, yung parang kay Lord, yung disiplina niya, kailangan maibigay niya. Hindi ko sinabi perfect kasi lahat naman tayo nagkakamali. Hindi naman sinabi ko dapat lahat magkamali. Kagaya na David, na lahat binibigay niya para kay Lord. Yung pagsulat niya, yung pag-away niya kay Lord, nandoon. Diba? Parang si Papa ganun din. Hanggat para kay Lord yan. Hindi mo pwedeng baliin yan.
Pagka isa din ako doon sa mga nakasaksi kung paano buuin yung church natin. Talagang binibigay niya yung lahat kay Lord. Binibigay niya the best para kay Lord. Kaya sabi ko nga, itong taong to, masyadong nadisiplina yung sarili niya, kaya ginawa siyang righteous to Lord. Yung pagiging righteous na nakakahawa. Halos yung pagiging righteous niya, di naman dahil tinataas natin siya bilang isang pastor, dahil siya ay pastor o kung siya ay isang tao. Kumbaga, yung presensya niya, nakakahawa talaga. Yung blessings ni Lord na meron siya, although na hindi sa pera, financial, yung blessings na binigay sa kanya ni Lord na yung pagiging matuwid niya, nakakahawa. Kayo ibang sa paligid niya, panatag sa kanya. Although na, sabi niyo nga, nakatakot yung boses. Pero hindi. Kahit gano'n si Papa, malaking tao, malaki katawan, malakas yung boses, yung presensya niya, hindi mo pwedeng baliwalayan na yung tao na yun, hindi naman ganyan yan. Pag nakatalikod yan sa mga tao, hindi eh. Kami yung saksi na magsasabi sa inyo na kung ano yung harap nyo siya, hindi sa amin. Sobrang disiplinado niya. Parang hindi. Yun lang ba? Yan, kasi matagal-tagal to eh. Kabit ko na. Mm-hmm. Sa akin, tama yung sinabi ni Vincent. Ganon din sa akin na kapag ka nakita mo kasi si Pastor, parang righteous, di ba? Parang banal talaga, di ba? Yun yung kagad yun na nagiging perception ko sa kanya before. Na napakabanal tingnan ni Pastor. The way siyang magsalita, the way siyang mag-share ng gospel ng Lord. Talagang, nung bago-bago ako na nag-church sa atin, talagang, nung time na narinig ko kung paano siya mag-preaching, talagang hindi ka naman maboboring eh. Hindi ka maboboring. Kasi talagang yung dikta ng salita ng Lord sa kanya, talagang binubuga niya. Talagang nandoon yung diin na para maintindihan ng bawat nakikinig yung Word of God talaga. Kaya yun yung talagang nakapagbigay sa akin ng guidance para talagang magpalalim sa Lord. Pero aside from that, ang pinaka-turo na nabigay sa akin ni Pastor, sa amin ng mag-asawa, yung pagiging giver. Pagiging giver. Tinuruan kami ni Pastor kung paano mag-tithes, kung paano mag-offering. Yan yung itinuro niya sa amin talaga. Before talaga, nilalakaran namin yan. Lately na lang kami nawala sa pagtatithing. Aminado kami dyan dahil sa some instance, gano'n, sa problema. Pero during that moment talaga, natuto kaming sumunod sa tithes and offering. At one time, nung time na galing tayo sa church natin dun sa Hipag ko, kay Diche, sa bahay, lumipat tayo sa Princess Rica. Habang inaayos natin yung church natin na yun, doon ko nakita yung saya ni Pastor. Nung nakita ko na lumipat tayo sa ibang church nilipat natin yung church sa Princess Rica. So, lahat tayo excited tayo na nililinis yung buong church, ginagayak yung buong church, 'di ba? Pero kaya doon nabuo nung time na talaga na kasi siya nagturo sa akin maging giver eh. So nung nakita ko na masaya siya na may bagong church. Nagtatrabaho pa ako noon sa Hyundai. One time tinawagan ko siya. Wala siyang idea. Wala siyang ka-idea bakit ko siya tinawagan. Sabi ko, Pastor, punta ka dito. Kita tayo. Mga ilang minuto lang nandoon na kagad siya. Wala siyang idea kung bakit ko siya pinapunta. Doon ko nakita yung saya. Yung saya ni Pastor. Kasi alam niyo yung makikita mo yung pastor mo na tapat na naglilingkod sa Lord. Tapos, bibigyan mo siya ng simple gift. Napakasaya. Kung makikita niyo yung tsura ni Pastor noon, napakasarap tingnan si Pastor noon na
na makikita mong maluha-luha siya sa sobrang saya dahil napasaya mo siya. That moment. Hindi ko na babanggitin kung ano yung naibigay ko sa kanya noon. Pero para sa church yun. Kaya sabi ko, Pastor, para sa iyo yan. Para sa church yan. Sabi ko, tulong ko po yan sa inyo. Tulong ko yan sa church natin. Sabi ko, napakasarap magbigay sa pastor talaga. Kasi feeling ko nung time na yon, sabi ko, feeling ko parang sa Lord ako nagbigay. Sabi ko, parang sa Lord ako nagbigay. Kasi sabi ko, nung naghihiwalay kami, tumutululuha ako. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat kasi nakapagbigay ako sa iyo, sabi ko. Kahit na maliit na bagay lang to, nakapagbigay ako, napasaya ko yung pastor ko. Sabi ko gano'n. Kaya at moment talaga na nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy yung pagtatights ko hanggang sa dumating lang yung problema. Nawala ako sa pagtatithing, alam ko yan. Pero hopefully, mabalik yun, yung tithing ko talaga and offering. Kasi alam ng Lord yung desire ng puso ko na talagang tumulong sa church. At alam din ni Pastor yan na hindi ko ginagawa to para sa kanya. Hindi ko to ginagawa para purihin niya ako. Alam ni Pastor yan. Dahil sinasabi ko sa kanya, every time na nagbibigay ako, Pastor, wag mong babagitin yung pangalan ko. Kung sino nagbigay niyan. Wag mong babagitin kahit kanino, sabi ko sa kanya. Dahil yan, para yan sa Lord, sabi ko. Kaya yun yung nangyayari. Kaya sobra akong saya dahil dun pa lang sa moment na yun, makita mo napakasaya ni Pastor na naluluha sa galak, sa saya. Dahil unti-unti, gumaganda yung church natin. Kaya what more pa tayo as a worship team? Kung talagang ibibigay natin yung buong puso natin na maglingkod sa Lord kasama ni Pastor, sobrang galak ang makikita natin kay Pastor kung talagang unite ang worship team. And hopefully, and I pray na talagang magtuloy-tuloy yung talagang pagpapala ng Panginoon sa worship team. Nakikita ko sa kanya, yung tulad na sabi ni Nino, diba, na ano kasi ako sa katabi niya, kita niya yung saya ng Papa na ano. And yung ano na yung bigay na, hindi siya like material na bagay para kay Papa, kundi para sa church. Pero si Papa ganun siya eh. Baka na pag binigyan mo yan ng bagay ang lupa na gagamitin niya, matutuwa siya, oo. Pero bigyan mo yan ng lupa na pagtatayuan ng church, baka dun siya, mas masaya siya. Mas yung kagalakan niya, at yung pangarap niya, lagi yung sinasabi, yung pangarap niya pag nangangarap siya, hindi para sa sarili niya. Hindi siya nangangarap ng bahay, mag-aral, mga bagay. Ang pangarap niya, di ba lagi nasabi sa akin, mega church. Ang gusto niya mapagpatayo ng napakagandang bahay pa nila. Tama. Kaya yun eh, kaya iba yung, di ba yung masasabi nga ng isa na yung presensya ni Papa. Kasi ang mind and heart na talaga, makikita natin, hindi lang the way he speak, kundi kung papaano din siya kumilos. Yung mind and heart niya, hindi para sa sarili, kundi nakapagpapasok. Malaki yung naitulong talaga sa buhay namin, lalong-lalo na sa amin mag-asawa. Yung payo niya na sundin mo yung asawa mo, magpasakop ka. Kasi, ko parang, ang mindset ko nun lagi, ako yung mas malalim, ako yung mas maraming alam, parang gano'n. Ako dapat yung pinakikinggan mo. Ganon yung namin na mag-asawa, no? Kaya marami kami talagang bagay na hindi pinagkakaintindihan. Kaya nung sinabi ni Pastor yung parang sa akin na tumama talaga siya. Parang sinabi ni Pastor na hindi ko mo malalim ka, wala dun yun. Basta sundin mo kung ano yung sinabi ng Lord na magpasakop ka sa sa asawa mo, sumunod ka. Bago ka, parang obey before you complain muna. At kaya ayun, yung ginawa ko nga ayun. Yung sumunod talaga ako kay Daddy. Yun napunta nga kami sa church. Lumipat na nga kami. Tapos, yung isa pa na natutunan ko sa kanya at talagang mula nung lumipat kami, yung contentment, yung nagkaroon kami ng kakontentuhan sa buhay. Kasi kami kasi, negosyante kami
Pag negosyante ka kasi, ang goal mo, kumita ng pera para masustain yung pangangailangan. At syempre, makabili ka ng mga gusto mo. Sasakyan, material. Sasakyan, bahay, makapagpatayo ka ng bahay. Maging stable yung negosyo mo. Madagdagan ang negosyo mo. Yun yung kasi yung mindset ng isang negosyante. Karamihan talaga. Although kahit ikaw yung nakakilala na sa Panginoon, Kristiyano ka na, hindi talaga nawawala yun. Pero may pinakita talaga sa akin si Lord sa buhay ni Pastor na kung si Pastor nga tinalikuran niya yung negosyo niya, sumunod siya sa Panginoon. Sa kabila nung talagang hindi naman talaga siya totally sanay ng walang pera, 'di ba? 'Di ba? Negosyante nga, tsaka hindi basta-basta negosyante si Pastor. Talagang malaki yung negosyo niya noon dahil bata pa ako, alam ko na yung negosyo niya. Kaya, isa yun sa talagang, yung tumatak sa amin mag-asawa, hindi lang sa akin. Kaya pag nag-uusap kami mag-asawa, pag natutulog kami, parang ang na lang namin sa buhay namin ngayon, kung ano yung kailangan, yun na lang muna. Ngayon, yung hindi pa kailangan, huwag mo na isipin. Kasi pipilitin mo yung sarili mo kumita ng pera para matupad mo or para makamit mo yung isang bagay na yun. Pero, nakakalimutan mo si Lord. Kaya, isa yun sa talagang yung hindi man alam ni Pastor na naitulong niya sa amin or natandaan namin. Yun, talagang tsaka yung faith niya, yung pananampalataya talaga niya. Talagang ang lalim na niyan, yung pananampalataya niya sa Panginoon. Lahat naman tayo may faith. Lahat tayo. Kaya lang, yung faith niya, kumbaga sa puno, rooted na. Kaya, i-shake mo man, dumaan yung bagyo na malakas, or bahain man, hindi lumalambot yung lupa, hindi bumubuwal yung puno. Ganon si Pastor. Talagang yung faith niya malalim na. Kumapit na talaga sa ilalim ng lupa. Kaya kahit ano man ang nangyari sa buhay niya, talagang siya, yung pananampalataya niya, totoo yun, nakita ko pa sa kanya yun na kahit anong pagdaanan natin, sumamba tayo sa Panginoon. Kasi di lahat ng tao kaya yun or pastor. Hindi kaya na may pinagdadaanan ka tapos magpipreach ka. Sinasabi naman niya talaga yun eh. Mahanga lang talaga ako dun sa niya na yun. Tsaka, blessing talaga si Pastor. Blessing sa maraming, di sa akin. Alam mo, sinasabi nga namin sa bahay na siguro si Pastor pagka kinuha ng Lord, napakalaking corona ibibigay ng Lord. Kaya nga, siya marami siyang, marami na tulungan talaga. Tsaka pag tumulong siya ganito hindi lang yung spiritually. Even financially, minsan Financially. Kasi number one, mahirap yun di ba? Mahirap yung itulong. Maring kaya mong itulong yung spiritually, papayuhan ka, physically, kaya mo din yon. Pero bilang tao, alam naman nating lahat yan, financially, mahirap yon. Talaga masisilat tayo doon. Pero siya talaga, all out siya. All out siya talaga pagka tumulong siya. Kaya, isa yun sa sa hinahanga namin kami mag-asawa. Kaya, ang talaga natutunan namin, nagkaroon na kami at saka dun sa may contentment, ang kapalit nun, peace of mind. Meron kayong kapayapaan sa buhay niyo. Kasi di niyo na hinahabol yung pera. Kasi hangga't hinahabol mo ang pera, layo naman ng layo yun. Kaya na-realize talaga namin, talagang hindi mo dapat habulin yung pera kasi pag inuna mo, Lord, yung pera ang hahabol na sa'yo. Ako marami akong natutunan kay Pastor sa nagsimula akong makakilala, sobrang dami kong natutunan kay Pastor. Tsaka ako kasi manipis ako katulad ako ng ibang, inaamin ka naman, katulad ako ng ibang tao na manipis akong tao. Dati, manipis akong tao. Until nung last na pagkakawala ko sa church, nung umalis ako sa church. Tapos, marami akong na-realize doon, na
parang pinarealize talaga sa akin ni Lord God lahat nung umalis ako sa church. Tapos, nung nag-uusap na kami ni Pastor, nung bumalik ako sa church, tapos nag-usap kami ni Pastor, sobrang tumatak sa akin yung sinabi niya na, kung siya, titingin siya sa kabatiran, sa mga tao sa church, kung titingin siya, matagal na siyang bumaba. Kasi ako, natisod ako. Natisod ako. Inaamin ko naman natisod ako. Tapos sabi niya sa akin, sobrang tinamaan ako na parang, si Pastor, kung siya, tinignan niya yung mga taong, katulad na sinabi ni Kuya Jun kanina sa kotse, kung siya, hindi, yung sa mga taong nakakaano sa atin, sabi ni Pastor sa akin, kung siya tinignan niya yung mga taong, mga tao sa church, yung siguro, hindi na din siya nagtuturo. Ang dami ko natutunan kay Pastor, pero yun yung pinaka-tumatak sa akin, na, totoo nga na ako, personally, siguro, inaamin ko na mababaw ako that time, kasi umalis ako. Parang sa akin, naiwan ko yung pamilya ko, umalis ako nun. Kayo, tapos, sabi ko, di ako iyak. Tapos, nung nag-uusap kami ni Pastor, na-realize ko na, nga, dapat, kung natisod man ako, siguro that time, hindi si Lord yung pinupunta ko sa church Siguro hindi si Lord. Kasi, parang yun, dahil doon, na umalis ako sa church, iniwan ko yung pamilya ko. Tapos, nung nakabalik ako, sobrang thankful ako kay Pastor kasi niyakap niya ulit ako ng buong buo. Pinaramdam niya sa akin na welcome pa rin ako na kahit na iniwan ko siya. Kahit iniwan ko si Pastor, kayo. Pero si Pastor, niyakap ako ng buong buo na sa kabila ng pag-alis ko. Nung pagbalik ko, sobrang hindi ko naramdaman yung left out na dati lagi ko nararamdaman. Kasi sobrang babaw ko pa nun Tapos ngayon, thank God kasi sobrang ni Pastor Parang, katulad niya, tatay figure. Sobrang ng pagmamahal ni Pastor sa atin, sa bawat isa. Siguro di natin nakikita. Pero yung love ni Pastor sa atin, sobrang kakaiba, sobrang nakakaangat sa buhay, sa personal. Siguro, kung hindi ako nakabalik ngayon, siguro hanggang ngayon, meron pa rin mga what if sa buhay ko na nasagot ni Pastor, nasagot ni Lord. Parang, as in, sobrang dami din talaga Kasi, parang lagi tayong tinatanong ni Pastor, okay lang ba tayo, ganyan, okay lang, kamusta ka? Pero parang, sa lahat ng pag-uusap na yun, ang lagi pong tumatatak sa akin yung word na magpatuloy ka. Sabi ko, hindi ako iyak Ayun, magpatuloy ka. Parang, sobrang simpleng salita nun pero, kasi, kunyari ako, hindi ko alam yung pinagdadaanan nyo. Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, sobrang hirap na sabihin, magpatuloy ka lang na sumamba. Pero, sobrang hirap nun. Pero, ayun, sinabi sa akin ni Pastor yun lagi. Every time na mag-uusap kami, every time na may problema ako, every time na tatanungin niya ako kung okay lang ako. At the end of that conversation, sabi niya sa akin, magpatuloy ka lang, Jerry. Tapos, ang pinaka naisip ko talaga, kung dati ako na sasabihan ako ni Pastor na magpatuloy ako, na lalo na nung time na namatay yung tatay ko, kung sinabihan ako ni Pastor ng magpatuloy ka lang, baka tumigil ako, baka na-offend ako. Kasi parang mahirap, like 4 years nakulong tatay mo, tapos after 4 years bumalik, tapos after a year ulit kinuha naman siya ni Lord. So parang sasabihin sa akin na magpatuloy ka. So naisip ko, parang sobrang hirap. Mahirap. Pero sobrang buti ni Lord kasi nandun yung church, nandun si Pastor, binigay niya sa akin. Naging, para sa akin yung church, lalo na si Pastor yung naging kalakasan ko.
Tas lagi kong sinasabi na parang feeling ko ako yung naging bunso nila Ate Eunice kasi lagi silang nakaalalay sa akin. Lagi silang nandyan para sa akin. Sobrang thankful ko nun kasi kung manipis nga ako, sabi na Tita Poby, kung manipis ako that time, baka huminto ako. Lalo bata ako, grade 10 lang ako nun. Tapos, mahirap yun. Like, mawala yung tatay mo, tapos sabihin ka magpatuloy ka lang. Hindi. Parang, lalo na that time, inaamin ko, question ko si Lord, sabi ko, nawala sa akin si Daddy, pero nung binalik mo, ba't kinuha mo ulit? Ganun yung tanong ko sa kanya, ba't inalam mo na mangyari yun? Pero, nakita ko yung goodness ni Lord doon sa mga pangyayari na yon, na may mga bagay na hindi talaga natin pwedeng ipilit. May mga bagay na nangyayari for a reason. And naging kalakasan ko yung word na magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang, Jerry, kasi simula nung namatay yung si Daddy, parang ayoko nang mawala, hindi ko parang para sa feeling ko hindi ko afford na mawalay pa kay Lord, na malayo pa dun sa pinanggalingan ko na yon, kasi dun ako pinatatag ni Lord, dun ako binild ni Lord. Kaya simula talaga that time, ayoko nang uma-absent ako. Ayoko nung nawawala ako kahit sa Saturday practice. Kaya kapag na-absent ako, sobrang dalang. Tapos parang sobrang nagigilty ako that pagka na-absent ako, kasi feel ko ang dami kong naiiwan. Ang dami naiiwan sa akin na matututunan ko pa sa mga ituturo ni Pastor. And yung salitang magpatuloy ka lang, sobrang laking tulong nun sa akin. Kasi, ayun, yung mga salita na yun, yung nag-drive sa akin na mas manatili pa dun sa pathway na binild ni Lord para sa akin. Kasi, ayun nga, kung hindi dahil doon, baka hindi po ako kasama dito. Hindi ako kasing strong na si Jeric ngayon. Hindi ako si Jeric na nakilala niyo po ngayon. Pero, lagi natin isipin, especially Jerry, sa lahat natin, any struggles, kung ano na yung nararanasan natin, nandito tayong lahat, pamilya tayong lahat. Kaya, huwag mong isipin na mawawala kami sa bawat isa sa atin, mawala tayo, basta pamilya tayo. Lagi namin pangangabangan natin. Kapag may problema tayo, marami tayong pwedeng sabihan ng problema, para hindi bumikit yung nararamdaman natin. Kasi yung mga nararanasan natin na ganyan, na kawalan ng pamilya, temporary lang naman yun. Dahil mawawala din naman tayo, magkakasama ulit tayo pagka nasa lapit na tayo. Kaya habang nandito tayo sa lupa, i-treat natin bawat isa sa pamilya. Ako naman po, kasi ako talaga personally, hindi po talaga ako pala open sa mga kaibigan ko. Wala po akong pinagsasabihan ng problema ko. Tanging magulang ko lang. Tanging sila papa lang po. Tapos tuwing nagsasabi ako ng problema ko sa kanila, ang laging payo talaga sa akin ni Papa na pag may problema tayo, pag may problema ako, wag akong lumayo sa Panginoon. Mas doon ako magsik sa Panginoon. Mas doon ko hanapin ang Panginoon. Kaya sanay ako palagi na pagka may problema ako, parang doon ako mas mainit sa Panginoon. Kasi 'di ba more on pagka sa mga Christians, pag may mga problema, parang doon sila lumalayo sa Panginoon. Ako baliktad po. Pag may problema ako, doon ako mas mainit sa Panginoon. Doon ko mas nararamdaman yung pagsama ng Panginoon sa akin. Kasi iyon yung tinuturo sa akin lagi ni Papa na walang magagawa yung pagmumukmuk mo sa kwarto, walang magagawa yung pag-iisip mo ng problema mo. Kung iisipin mo lang yan, pero kung ilalapit mo yan kay Lord, kung idudulog mo yan kay Lord, nandun lahat yung kapayapaan. Ayun talaga yung laging tumatatak sa isip ko na pag may problema ka talaga, pag may pagsubok ka, kay Lord ka talaga lagi lalapit. And ayun, isa pa is yung paglilingkod. Kasi ako, yung paglilingkod nila Papa, nila Mama, ang natatandaan ko lagi sa kanila, hindi yan kawalan, hindi yan kakulangan. Yung paglilingkod natin, hindi man sila Papa at sila Mama, di ba, sobrang faithful nila, sobrang grabe sila maglingkod sa Panginoon. Pero yung sabi nga nila,
aanihin namin yon or kaming mga anak nila, kaming mga ibang, yung susunod na generation sa amin, aanihin namin yung paglilingkod na ginagawa nila. Kaya bilang ako, bilang tayo, pag naglilingkod talaga tayo sa Panginoon, hindi man natin ngayon makita yung bunga or yung mga blessings, pero dun sa mga susunod na henerasyon na natin, dun ma-extend yung blessings, yung pagpapala. Ayun din yung isa kong natutunan. Kaya wag natin pang hinayangan yung paglilingkod natin sa Panginoon dahil yung blessings and provision na-extend yan hanggang sa mga susunod na henerasyon pa po natin. Kaya, ayun. And ako, thankful talaga ako sa magulang ko kasi kay Papa, lalo na kay Papa, na siya talaga yung nagiging all-in-one ko. Best friend, tatay, pastor, lahat na sa kanya talaga ako lumalapit talaga every time na nagkakaroon ako ng mga pagsubok. Ayun lang. Yung sa akin naman po, yung parang yung tumimo sa akin na payo sa akin ni Pastor, parang ano po yung dating po sa akin, parang bantayan ko po lagi yung puso ko. Bantayan ko siya dahil yung huli ko po kasing usap kay Pastor, parang hindi ko po alam kung bakit may sama ako ng loob. Hindi ko po alam kung saan po siya nagmumula, kung basta po magulo, basta po nararamdaman ko lang bigat. Tapos, nung parang na-open po kay Pastor ko, ano po yung mga nangyari. Tapos yan nga po sabi niya sa akin, parang bantayan ko lang lagi yung puso ko. Matutuwa ko na unawain yung ibang tao, na hindi yung lagi. Kung ano lang, di ba po kasi tayo, bilang isang tao, minsan din natin maiwasan na may maisip tayo ng nega. Ganun. Parang sinasabi po sa akin ni Pastor na parang unawain mo lang yung tao na yun. Unawain mo lang sila. Kasi may pinaggagalingan sila. Ganun. Tapos, baka mali din po yung iniisip ko na bakit ganyan sila, ganyan sila, ganyan. Mali din po. Kasi po, siguro po kapag talaga hindi ka pa ganun kalalim din, may isip mo talaga yan, lahat ng negative may isip mo. Na yun, yung pag-iisip mo ng negative, yun yung kumaan sa puso mo na yun yung nagbibigay, parang yun yung nagiging nitsa ng galit mo dun sa mga tao na yun. Na yun po yung sinabi sa akin ni Pastor na parang bantayan ko lagi yung puso ko. Yun na huwag akong magtanim sa ibang tao or huwag akong magtanim sa tao ng sama ng loob or galit. Ganun po. Tapos, pangalawa po, yung parang mag-serve, parang lang po to, parang reflection ko lang na parang mag-serve ka ng hindi dahil sa ibang tao, dahil kayo. Mag-serve ka hindi dahil sa gusto mo lang or naisip mo lang. Mag-serve ka ng bukal sa puso mo. Mag-serve ka ng, alam niyo po yung kapag mag-serve ka ng, yung masaya ka, yung nagagala ka, yung kung ano yung talagang nararamdaman mo, yung hindi ka nakipilitan. Ganun. Kasi totoo po, yung sinabi din kanina ni Kuya Vincent na parang si pastor ko, kung ano siya doon sa may church, ganun din siya sa bahay. Kasi po, di ba po ako, nandun ako ng Sabado. Nakikita ko po talaga na parang iba po talaga si pastor. Alam niyo po yung, kahit nasa bahay na po siya, masasabi mo na parang pastor talaga siya, na may halong pagiging ama. Ganun po, iba po, parang, ako nga po parang naisip ko din katulad din ni Jerry, parang naging makiramdam ko parang isa na din ako sa tatay si Pastor, tsaka po si Tita, pati po sila ate. Parang isa na din po ako sa pamilya nila. Kasi po, iba po talaga, iba si Pastor Hindi ko po alam kung bakit, pero iba po, kahit po minsan, kapag tinitignan ko lang si Pastor, parang may napupulot na ako agad na aral. Parang may ganun po, pag po ko po alam basta yun doon. Ako po yung pinakasumatak po sa akin na binatutunan ko sa Pastor is yung magtiwala po sa kamagiging. Naalala ko yung Bible study po niya sa kanila. Diba po, ibig po na mag-preach yung Pastor, lagi parang simple po yung people. Tapos ang tanong po na yun, ano yung gusto mo makamit sa buhay? Kaya ako po yung binugulo po kami sa school, estudyante, gulo sa academic, ganyan, galing sa school. Tapos, ang sabi ko po no, peace of mind. Tapos, sabi ni Pastor. Then, nag-church na po ako sa church natin. Sabi niya,
kung wala ka pang peace of mind, ibig sabihin, good pa talaga totally na, na si Lord. Hindi mo siya, ano ba yung tamang doon? Hindi pa lang na-accept, wala pa siya sa buhay mo kasi wala ka pang peace of mind eh. Tapos sabi niya, kahit tiwala, gano'n. Tapos napapasok na ako ng adik. Ayaw din akong pagtingin, ayaw ko rin ako mag-drink. Kasi kasi may usapan ko kami ng pastor ko din, na ganyan. Pero nung nakulit po ako eh, sabi ko, nagpaalam ko kay pastor, sabi niya, kasi nandito lang kami dito Alvino, support lang ka namin kung saan ka masaya. Like, start diet, gano'n. Tapos, yun po, lalo ko lang ako na magtiwala kahit ano po yung mangyari sa buhay natin, yung circumstances, kahit hindi maganda yung pinagdadaanan mo, magtiwala ka lang. Tapos maging thankful ka kasi pinapatatag ka lang ng mga bagay na pinagdadaanan mo na yan. Tapos, hindi naman po ibigay sa atin yung ganito pagsubok na yung sa tingin mo po yung pinagdadaanan tayo. Yun po, yung ano, sa akin po talaga yung madami po siya paikulan talaga. Pero, nung ano, nung pinagpunta mo ngayon, kung nagpapakasama talaga sa palalo mo ko sinasabi ko na parang para sa akin, parang ginamit siya dito para ipapit sa akin yung isa. Hindi ba tapos sa kasi simula ko na nakilala ko siya sa mga nakikita sa kanya para sa kanya. Ayoko na mahalap, siguro magpagplano ka lang. Kasi parang lahat ng nangyari sa buhay ko, hindi ko naman tinusto pero kagaya ko sa kanya. At yun ang mapagsikat na pag-ibig sa kanya. Hindi ko naman natidinig sa iba niya sa kanya lang. At yun, sobrang pinapalakas ko. Yung salita na yun. Pag ganito yung parang yun, kapuli lang talaga sa kanya. Sa kanya. Pinakain na ito sa anak ko mo kawala ng relasyon at mystery na sa akin na talaga dahil doon hindi ko nakita yung sarili ko na sa ministry na meron ako ngayon na walang araw makapalitan ako doon walang araw makakaba ako kapag kahit todo na ako kahit tutulog na ako hindi ko ako mapalitan yun nalalagan tayo pero hindi ko ako mapalitan sa pagpulitol kasi hindi ko na siya nakikita ang pagpulitol ibaga na-edit ko na siya tayo sa akin kailangan natin maintindihan na dahil yan tayo ng perception of yung komunikasyon nilaging lalo yan ka ng presence nila ng Holy Spirit di ba nakakasarap ko kaya hanggang pinagkakatiwalaan tayo na nilaging lalo yan ng perception of God na nabili ng tayo Diyos ang patuloy ko salamat talaga sa mga pinakali at patuloy ko at ipapalap sa buhay ko yung naging impact nila sa akin is yung siya, yung totally yung buhay niya, yung mga pinagdaanan niya sa buhay at kung paano niya inarap yun, kung ano yung naging response niya. Yun yung naging impact sa akin. Sa amin, hindi lang mag-asawa, ito lang, nawalan kami ng anak. And marami nagsasabi sa amin, kayo, kita na kung paano kami nagpatuloy, kung paano kami naging matata, kung paano kami tumayo sa pananampalataya. Kung bakit ako personally, kung bakit ako ganito, yun ay dahil impact na yun ng pastor at ng tatay sa akin. Dahil nakita ko kung paano ka nagtutod, kung paano ka sumunod, kung paano yung faith na kay Lord. Kumbaga, naging buhay ng patotoo, yung buhay na sa akin, na na-apply ko sa buhay ko. Bilang pamilya niya, ang dami na namin napagdaan ng pagsubok, problema, na sana doon na hindi ko makakalimutan kasi nga kung no time na i-live up niya yung business para sumunod sa calling mo. Oo, yan, ito masakyan na ito. Marami mga pastor na hindi naman gano'n. May mga pastor na nag-lilingkod ng sabay, na nag-negosyo ng sabay, o nagtatrabaho ng sabay sa paglilingkod. Pero siya kasi, iba yung calling sa kanya nito. Na talagang mayroong pumausap sa kanya, at sa gabi mo may calling sa kanya kay Lord, at may tao na ginamit na para sabihin sa kanya na, iba ang hindi Lord mo, gusto ng Lord mo po sa ministry.
na noon pa daw yun, inaano sa kanila, pero hindi niya kaya. Kasi nga, negosyante siya, tulad na sabi mo, Ate Rachel, bilang isang negosyante, hirap yung bintawang na lapas na basilyo. Bata pa lang siya, nang nandito. So, talagang yun yung pinagaktan niya. And yun yung bumubo kahit sa pagkakas niya. Yun yung nagsusustain ng pangangailangan. Then, isang araw na lang ng gabi, pinawag na kami pagkakas, si Papa Patricia, na tatawagin na lang na kami lahat bigla pag may gusto siyang sabihin sa amin, parang meeting, gano'n. Pag may gusto siyang sabihin sa pamilya, gano'n, patawag ka na, parang kailangan kompleto ka gano'n. Then yung isang gabi, tinawag na kami, ito kami kasala, usap na. Then sabi niya sa amin, di kita ako nag-ano focus ko siya sa pagkakas. Kasi bilang mga anak mo, nandiyan yung mga tanong namin, paano kami, paano yung pag-aaral namin, paano yung saan kami pupunta ng pagkakain namin, paano kami nagpapasok ng school, ng tuition, ganyan. Yan yung tanong namin kay Mom. Pero sabi nga niya, sa amin, hindi yung pababayaan ko. Kasi ito yung alam naman doon sa kanya, susunod siya. At pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ko. Kasi hindi ka pasusunurin ng Panginoon sa isang bagay, o hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang sitwasyon na pababayaan ka, bibitawan ka, naitigil ka. Kaya gano'n ka ano yung faith mo. At bilang tatay, bilang pastor, yung faith na, hindi mo mararamdaman sa kanya na nangangaw pa siya, sa niya kukunin yung kakabili namin. Yung first 1 week, 2 weeks, or 1 month pa nga, sobrang hirap. Walang nakakaalam sa church nung pinagdadaan ng pamilya namin. Every Sunday, tumatayo siya, na ang tanging allowance lang na nare-receive na is 1,000 pesos a week. Ngayon yung pinagkakasya namin ng pamilya, magbaon, pagkain, na dumating sa time na isang cup noodles, pinili kami, di ba, share na lagi ito. Sa amin yung noodles, sa kanila nila mamalang sabaw. Pagkakasya na namin yung bawang maghapon, bibili lang sila ng isang stick ng kape, ng creamer, pero natin na sila ng matabang na kape, yung nila, walang malaw na yung chat. Tapos 1 kilong bigas pang maghapon na namin. Para lang mapagkasya namin ng 1,000 sa loob ng 1,000. Kaming magkakapatid, dahil nga wala ng budget. Mula dito hanggang sa tapas ng SM Intershop, talakarin namin para makapag-practice. Kasi ganun yung natanin na sa amin. Hindi, walang kahit na anong pwedeng maging dahilan para umupo pa sa pag-ibig. Na kahit na sinabi ng Lord sa kanya, hindi ko pinigwat mo, pero yung unang buwan na yun, gano'n, hindi naging pagalit. Hirap na hirap yan sa mga pagkain, pagbaon, ganyan. Siyempre sila bilang magulang, mas hirap sila kasi yung mga anak nila, gano'n yung sa kanya. Pero hindi namin nakita sa kanya na nag-doubt siya, nagtanong siya, hindi. Tuloy-tuloy siya, every Sunday, tumasayo siya, napapalaki siya, nag-preach siya. Yun yung naanong sa kanya, na kung papaano siya nakita bilang isang lingkod ng Diyos, kung papaano ito sumunod at tumayo sa pagkakawag sa kanya. Kaya, kung bakit ganito kami ngayon pumarap sa pagsulong sa problema. Kasi nakita namin yung tatay namin, gano'n siya. And yun yung na-adapt namin sa kanya. Yun yung naipasa niya sa kanya. Na ito yung masasabi kong napakalaking pamana niya sa amin. Yung faith na itinanim niya sa amin bilang anak niya. Ito yung pamana na hindi ko ipagpapalit sa kahit na anong halaga. Na napakapalad namin kasi ito yung itinanim ni Papa sa amin. Yun, so ang message ko lang para kay Papa, para sa pastor natin, yun, yan siya magpapayuhan na magpatuloy kasi talaga magpapatuloy siya. Kahit wala tayo, magpapatuloy siya. So siguro, ano na lang, hiling ko na lang sa kanya na patuloy na yung guidance and protection ni Lord, maranasan niya. And nawa, huwag na siyang pasaway kasi hindi na siya bata. Patuloy na ingatan siya ni Lord sa lahat na ginagawa niya sa buhay niya and yung health. Kasi talagang yung impact niya ng buhay niya sa napakaraming tao, iba. Napakalaki ng impact niya. Kaya, blessing yun para sa bawat isa. Napakasarap na talagang naglilingkod siya na hindi, walang pinatutunguhan
ginagawa niya, kundi napakalaki ng impact ng ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Kaya dalangin ko sa kanya, patuloy pa siyang magamit ng Panginoon sa mas marami pang tao, sa mas malawak pang lugar. And yung mga hiling niya, mga wish niya, mga pangarap niya para sa church, patuloy mag-grant ng Panginoon sa kanya. At siguro tayo na din talaga yung pag-hiling ng para sa sarili niya. Kasi siya, yun nga, hindi siya humihiling ng para sa sarili niya, kundi para sa church, para sa ating lahat. Ang dami niyang pangarap para sa worship team. Lagi nga nasabi, gusto niya lagi, different ang worship team, labas ang worship team. Parang lagi yung hiling niya para sa ibang tao. So, ako, ang hiling ko sa kanya, patuloy siyang i-bless ni Lord, patuloy siyang i-deliver ng malakas at pakakang buhay. Para yung mga pangarap niya para sa church, para sa Panginoon, at para sa lahat ng tao makapaligid sa kanya. Magawa. Ako yung mensahe ko sa bata. Yung uulitin, mensahe ng Biblia. Sigurado ko sa sunod sa nalilitan sa Biblia. Na yung mabasahin ko yung Biblia, isa siya sa karakter na nagiging kalakasan ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, dahil sa sinabi ko, siguro, ramdam niya na talaga kung gano'n ako pagbilip ay makakasalanan. Talaga ko dahil yun sa akin niya sa buhay. Natuto siyang makinig, natuto siyang sumunod, natuto siyang magkantay doon sa tama tempo ng Panginoon sa buhay. At yung tempong yun, doon na siya lagi makakapag. Kaya yun, salamat sa buhay mo. Palagi ka na nakasupport sa iyo. Isa na tayong pamilya dito na susupport tayo sa aking pagmamahal. Maraming salamat po, Pastor, sa lahat. Sa pagtanggap po ito sa akin. Bilang po ako pagtanggap ko sa pagbilang ko sa lahat sa pagbilang. Kung alam mo yung manalangin niya, naniniwala po ako talaga dito po niya po yung alos. Sobra po ako nagpapasalamat talaga sa buhay. Sobrang laki kasi na ang ni Pastor talaga sa buhay natin sa parang pagkakas. Happy Pastor's Month po, Pastor. Thank you po sa guidance, thank you po sa guidance. Ayun po, salamat po. Happy Teacher's Day po, Pastor. Teacher siya sa atin di ba? Teacher siya sa atin, kaya yun yung tingin ko. Kasi dapat Happy Pastor's Appreciation. Oh, di ba? Mapupulol ako. Serious kaya tama. Di ba? Sabi mo? Ayun po. Thank you po sa paggabay, sa walang sawang pagtuturo ng salita ni Lord. Tapos, yung kung ano din po yung wish niya, Pastor. Alam po namin na mangyayari yun kasi po napakabuti niyo po kay Lord. Talagang lahat po na kung ano sabihin ni Lord, kung ano po yung iparamdam sa inyo ni Lord, din po talaga yung ginagawa niyo. Kaya alam din po namin na lahat din po ng wish niyo, lahat po, kung ano man po yung hiling niyo, mangyayari yun. Hindi man po ngayon, pero sa mga susunod. Tapos, lang din po. Sabihin mo na. Happy Pastor's Appreciation. Sabihin mo. Happy Pastor. Wala mo na. Hello pa. Kaya pa. Since dalawang kapatid, masyadong malalim. Lagi mababaw na. Ako mo ginapapa ko.
Hindi ako kasi umiyak. Pero, Papa. Ano naman? Ayan. Yung siguro yung message ko kay Papa, message ko bilang tatay sa pastor, mahal naman yung Papa ko. And wish ko sa kanya is good health, habang buhay, kasi gusto ko na, ang dami kong pangarap sa kanila ni Mama. And then, alam ko, kunwari nakita na wala siyang inhideng, kasi isang sabi Montero. Kaya, Grandia. Ayun, yung mga hinilig ko sa akin. Kaya ako ba, pagtapos ko, malapit na, bibilang ka ng Montero, Grandia. Saka church, yan. Ayun, Papa, maraming salamat sa buhay mo kasi hindi ka lang sa amin pamilya nagpagpapala. Sobrang proud ko sa'yo. Sobrang proud ang Panginoon sa'yo dahil sobrang sipag mo sa paglilingkod ko sa Diyos at sobrang tapat mo sa paglilingkod. Napakadami kong anak napapasaya, napakadaming nakakaramdam ng pagmamahal mo bilang sa ama sa palataya. Kaya, ayun, mahal na mahal ka namin. Magpatuloy ka lang. Happy birthday. Papa. Ayun, Pastor. Kagaya nung sabi ni, hindi ko na masabi, huwag ka susuko eh. Ayun, dahil di ka susuko, pinapanalangin ko lagi na sana isa kami sa makakasama mo pagdating ng panahon na matutupad yung pangarap mo sa isang malaking church, sa isang mas malaking mission. Ayun lang lagi yung pinag-pray ko na ayoko na mawalay kami sa'yo kasi isa ka sa nagpatatag sa amin, isa ka sa humubog sa amin. At lagi yung tatandaan na di ka lamang isang palaleta. Pastor, we love you. Ano ba yun? Worthy ka, gano'n. Hindi ka lamang isang palaleta, isa kang kadawakan. Jensi ko, Jensi. Ako, gusto kong magpasalamat kay Pastor sa lahat ng salita, sa lahat ng napakaraming payo, simula umpisa hanggang ngayon. Sobrang daming payo na binigay sa akin, Pastor. Hindi man ako perfectong anak, hindi man ako perfectong tao, pero yung pagyakap ni Pastor sa buhay ko, sa lahat ng kasalanan ko is, yun, sobrang maraming salamat, Pastor, kasi hindi yung, yan, sabi nga kanina na walang judgment pagdating sa'yo. Yun lang, I love you, Pastor. Hello, Pastor. Text lang. Wait lang po. Tapos na. Ayun, Pastor, syempre, Grabe. Hindi, kaya namin ginawa to, Pastor, kasi we appreciate you. Na-appreciate namin lahat ng paglilingkod mo, na-appreciate namin kung paano mo kami gabayan, at saka na-appreciate namin yung genuine heart mo na tanungin kami na kamusta na kami. Madali kasing tanungin yun na kamusta ka na. Pero bakit pag galing sa'yo, naiiyak na kami pagka tinanong pala kami na kamusta. Kaya parang pangalawang tatay ka namin sa pananampalataya, at saka isa lang yung message namin sa iyo, Pastor. Kaming buong worship team. Yung kanta ni Yeng Constantino na Hawak Kamay. Yes. Hindi ka namin iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo, walang katiyakan. Happy Pastor's Appreciation Month. Hindi kaya. At maraming salamat po. Dalangin din po namin na yung treat niyo po ay maramdaman po namin matupad. Salamat po. Ay.
Hello, Papsi. Ay, yung papa niyo. Kasi. Honestly, thank you, Pastor, sa guidance, sa love na binibigay sa amin, especially sa lahat ng kabuuan ng church. Nararanasan namin yung pag-ibig mo, yung guidance. Tulad nga ng nasagang lahat, naririto kami sa church, especially ako. Simula noon hanggang ngayon, hanggang matapos yung buhay ko dito sa mundo, siguro patuloy akong makakasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ko na yung paglilingkod natin dito sa lupa, sa Panginoon, tuloy-tuloy pa rin yung mararanasan natin yung pagkasa langit na tayo nagkita rin ng Pastor. Kaya alam ko na yung paglilingkod natin dito sa worship team sa Panginoon, kung paano tayo makasama ni Pastor na naglilingkod sa church natin ngayon, yun din yung gagawin natin pagdating ng panahon na magkikita tayo sa langit. Dahil alam ko na mas malaki pa yung gagampanan ni Pastor sa langit kapag nandun na tayo na. Kaya yung palang pangarap ni Pastor na magkaroon tayo ng mega church, yun pa lang binaran tayo ng Lord. Alam ko, in Jesus' name. Dahil sobrang dalisay ng puso ni Pastor na pangarapin na mabigyan ng mega church ang Panginoon. Alam ko na yung desire ni Pastor, hindi lang yung desire ni Pastor. Desire yan ng buong church, desire yan natin lahat. Kaya dapat talaga nasama-sama natin yung pinapanalangin at trust sa Lord na talagang i-grant ni Lord yan sa atin in the future. Na dahil naman isa talaga napakarami na nangyayari sa mundo. Kaya alam ko na yung mega church na yan yung gagawin ng Lord para mas marami pang tao at kaluluwa ang patuloy na maglingkod sa Lord at makakilala bilang Diyos at kahit ang pagbukas na ng mga buhay sa pamamaraan ng Pastor. Kaya Pastor, nandito lang kami lagi, ang buong worship team na laging nagmamahal sa inyo sa kabila ng marami namin kakulangan, kapintasan, pero still pinipili mo kami na tumayo kasama ng aming pamilya. Kaya alam po namin na bawat sa amin na talagang buong puso na maglilingkod na kasama ang buong pamilya. Kaya we love you. Happy Pastor's Appreciation Month, Pastor. And College level ka ba? Okay lang. Thursday. Pasalamat po sa pagbabay. Tulong po nililingin sa amin. Alam ko pala marami ang bagay na hindi kayo pagkain sa kapitid. Pero lagi ganun sa akin. At ako po'y natutuwa na hindi na po pala ako makakaramdam ng ganito. Marami po pala sa amin. Tapos alam ko po lang mas marami pa. Ilan po namin nalalaman. Yung papasalamat din. At sa inyo lang dahil bigay niyo ako ng pagkakataon magkaroon niya ng role sa church. At yun po, nakakasama ko sila ngayon. Nakakatuwa. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Hindi po isa kayo sa pagtanggap sa sikudad ko na alam ko na malang-mala. Pero binigyan niyo po ng dahilan, binigyan niyo ng kulay, yung pagkatao dahil hindi ako sa ginagawa. gusto ko mag-save comment sa sinabi ni Vincent na message ka ng Pastor. Yung sinasabi nga na bilang part ng family na parang feeling niya na parang basa na ito, basa na ito, di ba? Normal lang yun dahil nagsisimula pa lang yung mag-build ng family. Ako din din ako dati. Diba? Naranasan namin na nagsisimula kami na walang-wala talaga, puro family and lahat. Pero tingnan mo, nung time na na-reach na natin yung goal natin sa family, doon na talaga makikita yung galaw ng Lord. Kaya alam ko na
nasa mabuti ng pamilya ang kasama nila. Napakalaming blessings na binibigay sa kanila ng Lord dahil napakalinis ng puso. Okay, okay na. Okay, guys. Mga ano pala? Panay naman yan. Mga 50K subscriber ni Papa. Ako ba yung pinaka-paboritong anak ko?